Sa mga oras na ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat ng live. Maraming salamat, Kirby. Sinimulan ni Pangulong Aquino ang araw na ito kasama ang mga nasa industriya ng musika. Kabilang lamang sa mga nag-oath-taking kanina kay Pangulong Aquino ang mga singers na si Noel Cabangon at Jim Paredes. Muling nagpakita ng suporta si Pangulong Aquino sa industriya ng musika sa bansa sa panunumpa sa kanya sa pwesto ng mga bagong opisyal ng PhilSCAP. Ang PhilSCAP ang Filipino Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated. Nanumpa sa Pangulo bilang chairman si Arturo Leo Pio, habang presidente si Noel Cabangon at vice-presidente naman si Jim Paredes. Kabilang din sa mga nanumpa ang members of the board ng PhilSCAP sa pangunguna ni Katrina Belamide. Ang mga opisyal na ito ay magsisilbi sa loob ng 2 taon. May 1,000 miyembro ang PhilSCAP. Dati nang nakita ng publiko ang suporta ng Pangulo sa industriyang kinabibilangan nila nang dumalo sa kauna-unahang Pinoy Music Summit noong Marso. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang kapangyarihan ng musika sa paghubog ng kultura ng isang bansa. Hinimok niya ang Philippine music industry na maghanap ng paraan para makasabay sa agos ng digital age at mapanumbalik ang husay ng OPM o Original Filipino Music. Kasabay nito, nangako ang Pangulong tutulungan ang paglago ng industriya ng musika at isulong ang kampanya laban sa piracy. Samantala, Kirby, sa briefing kanina dito sa Palasyo, sinabi ni PCOO Secretary Sandy Coloma ang direktiba ni Pangulong Aquino kaugnay sa pagpatay sa isang transgender sa Subic. Ayon kay Secretary Coloma, direktiba ng Pangulo na gawin ang lahat para gawaran ng katarungan ang biktima. Sa lahat ng pagkakataon, ang pinakaimportante po para sa ating pamahalaan ay mabigyan ng solusyon ang krimen at magawaran ng katarungan ang pagpaslang sa isang mamamayang Pilipino. Ito po ang magiging batayang prinsipyo ng ating pamahalaan sa pagtukoy sa maaring maging resulta ng investigasyon. Kanina rin ay ipiniliwanag, Kirby, ni Secretary Coloma ang iiral na batas at patakaran sa kaso sa Subic kung saan sospek ang isang US Marine. Ayon kay Secretary Coloma, nagkasundo ang pamahalaan ng Amerika at Pilipinas na mahalaga na magkaroon ng detalyadong investigasyon sa kaso. The VFA contains specific provisions on the legal processes to ensure that justice will prevail. The Philippine government is firmly committed to attain this objective. Kapag tinuhayan natin yung Visiting Forces Agreement, ay merong particular na section doon, paragraph number 6, article 5, na ang tinutukoy ay criminal jurisdiction. Kailangang ihiwalay natin yung aspeto ng criminal jurisdiction sa aspeto ng custody. Sa aspeto ng criminal jurisdiction, ang merong jurisdiction sa mga paglabag sa batas sa loob ng bansang Pilipinas ay ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Sa aspeto naman ng custody, ayon sa VFA, ang may custody ay ang pamahalaan ng Estados Unidos. Sa briefing din kanina, Kirby, ay ibinahagi ni Secretary Coloma ang naging meeting na kahapon sa Palasyo na ipinatawag ni Pangulong Aquino kasama ang mga kinatawan ng Department of Health. Ang meeting kahapon ay sumentro sa Ebola. Doon po sa pagpupulong kahapon, ang naging focus ay yung sitwasyon sa Liberia. Dahil yung sa Liberia, ang pinakamaraming reported number of cases, 4,076 out of 8,376. Pinakamaraming namatay, 2,316 out of 4,024. Meron po ngayong 200 overseas Filipino workers sa Liberia. Karagdagan po doon, merong 145 Filipino peacekeepers, 115 from the AFP, 29 from the PNP, at isa mula sa BJMP. Sila po yung mga nandoon mismo sa bansang Liberia at doon naman sa 3 bansang kung saan nakapokus ang pagpigil sa epidemic na Ebola
Sa Guinea ay merong 511 workers. Sa Liberia, katulad ng akin nabanggit, 200. Sierra Leone, 1,044. Total of 1,755. According to Secretary Baldos, most of the Filipinos are in the construction, mining, and technical industries doon sa mga bansang yon. Kaya ang focus ng ating pamahalaan ay yung kalusugan at kaligtasan ng ating mamamayan na nandun mismo sa sentro ng epidemic. Kaya nga ang inatas sa mga concerned agencies ng pamahalaan ay yung paghandaan, yung maayos, sistematiko at siyentipikong paglilikas sa ating mga mamamayan para mailayo sila sa panganib ng Ebola virus disease. Samantalang Kirby, sa schedule naman ni Pangulong Aquino ngayong araw, ongoing ang meeting niya sa palasyo kasama ang mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs. Mamayang alas 2 ng hapon ay kamiting naman ng Pangulo si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Mamayang alas 5 ng hapon na ay pupunta ang Pangulo ng Makati, Shangri-La para dumalo sa Information Technology Summit. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.